Ang malamig na simoy ng hangin ay yumakap kay Sofia Cruz, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng galit na naglalagablab sa kanyang kalooban. Nakatayo siya sa harap ng dalawang lapida, ang marmol ay basa pa mula sa huling patak ng ulan, at ang mga pangalan ng kanyang mga magulang ay tila sumisigaw sa kanyang puso. Hindi ko kayo bibiguin, Mama. Papa, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding damdamin. Luluhod sila. Babayaran nila ang lahat. Ang alaala ng gabing iyon ay sariwa pa rin sa kanyang isip. Mas malinaw pa sa salamin ng kanyang limusin. 1 taon na ang nakalipas sa isang marangyang pagtitipon kung saan ang kanyang pamilya ay dati nang ginagalang. Doon nila tinalikuran at pinahiya ang kanyang ama sa harap ng lahat. Ang pagbagsak ng Cruz Holdings, ang kumpanyang binuo ng kanyang mga magulang mula sa wala, ay hindi lamang dahil sa masamang pamamahala tulad ng ipinagkalat ng media. Alam niya ang totoo. Ito ay ang gawa ng mga Harrison. Ang pagbagsak na yon ang nagtulak sa kanyang ama sa kanyang huling hininga, at ang kanyang ina, sa matinding kalungkutan, ay sumunod din. Ang buong mundo ay nagalit sa Harrison Corporation sa kanilang brilliant but aggressive na diskarte, ngunit sa kanya, isa itong krimen. Pinikit ni Sofia ang kanyang mga mata. Sa loob ng 1 taon, ang kanyang pagdadalamhati ay naging matalas na sandata. Ngayon, oras na para gamitin iyon. Hindi na siya si Sofia Cruz, ang billionaire CEO na nagmamay-ari ng Cruz Holdings. Ang kumpanyang tahimik niyang ibinangon mula sa abo, mas malakas at mas matatag kaysa dati. Ngayon, siya si Alena, isang simpleng babae na may matamis na ngiti at mapagpakumbabang tindig. Ang kanyang mamahaling corporate suits ay napalitan ng mga simpleng bestida, at ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nakatali sa isang ordinaryong ponytail. Ang kanyang mga mata, na karaniwang nagpapahayag ng matatalas na desisyon, ay pinilit niyang bigyan ng inosenteng kinang. Ito ang kanyang maskara. Ang maskara ng paghihiganti. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay ang makapasok sa mundo ng mga Harrison, hindi bilang isang bilyonaryo na may hawak na kapangyarihan, kundi bilang isang tao na madaling balewalain. At ang pinakamainam na paraan? Ang magsimula sa pinakababang hagdanan. 1 linggo matapos ang kanyang pagbalik, naroon na si Alina sa isang grand ballroom, nakasuot ng isang simpleng beige cocktail dress, malayo sa mga engrandeng damit ng mga babaeng nakapaligid sa kanya. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at matataas na ambisyon. Ito ay isang charity gala na host mismo ng Harrison family. Ang mga buwaya, bulong niya sa sarili, habang tinitignan niya ang mga ngiti na peke at ang mga tawa na may bahid ng pagmamataas. Naglakad-lakad siya. Pinagmamasdan ang bawat isa. Doon niya nakita si Don Eduardo Harrison, ang patriarka ng pamilya, na nakatayo sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang boses ay malakas at ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Sa tabi niya ay si Senyora Victoria, ang kanyang asawa, na may alindog na gawa sa yelo. At pagkatapos, nakita niya si Marco Harrison. Ang kanyang pangalan ay parang tunog ng tambol sa kanyang puso. Ang lalaking ito ay kaiba sa kanyang ama. Habang ang ibang miyembro ng pamilya ay abala sa pakikipag-socialize, si Marco ay nakatayo sa isang sulok, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga staff. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng isang bagay na mas makabuluhan kaysa sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Mayroong isang bagay sa kanyang tindig na tila malungkot, halos nag-iisa. Nagtaka si Sofia. Posible bang may isang taong mabuti sa loob ng pamilyang ito? Mabilis niyang itinaboy ang ideyang yon. Lahat sila ay pare-pareho. Lahat sila ay may pananagutan. "Excuse me?" Isang matandang babae ang bumangga sa kanya, halos matumba. Mabilis na inalalaya ni Alena ang matanda. "Ay, pasensya na, Ija. Hindi kita napansin." Ngumiti si Alena. "Okay lang po, ma'am.
Ingat po kayo. Muli niyang ibinalik ang tingin kay Don Eduardo. Ang matandang lalaki ay nakikipag-usap na ngayon sa isang maliit na negosyante na tila balisa. Narinig ni Elena ang ilang salita. Hindi mo na kailangang mag-alala, Mr. Reyes, sabi ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng pambibiro, ngunit may halong pagbabanta. Ang iyong maliit na kumpanya ay magiging mas mahusay sa ilalim ng aming pangangasiwa. Hindi ba, mga Ginoo? Ang mga nakapaligid ay tumawa, ngunit ang negosyante, si Mr. Reyes ay namutla. Ngunit ito ang pinaghirapan ng aking pamilya sa loob ng 3 henerasyon, Don Eduardo. At ganoon din ang sa amin, Ginoo. Tugon ni Don Eduardo. Ang kanyang ngiti ay lumapad. Ang paglago ay nangangailangan ng sakripisyo. Minsan, ang iba ay kailangang magsakripisyo para sa ikagaganda ng kabuuan. Naramdaman ni Sofia ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Ito ang parehong pananalita. Ang parehong mapanlinlang na mga salita na ginamit ni Don Eduardo noon. Ang parehong matalim na kutsilyo na humiwa sa pamilya niya. Muling sumiklab ang apoy ng galit sa kanyang loob, mas matindi kaysa kanina. Hindi na ito usapin ng pag-aalinlangan. Ito ay isang paninindigan. Ang kanyang paghihiganti ay nararapat. Napaiwas siya ng tingin kay Don Eduardo at nakasalubong ang tingin ni Marco. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang sandali. May pagtataka sa mga mata ni Marco at tila may pag-aalala rin sa nakita niyang eksena. Ngunit mabilis na binaliwala ni Sofia ang koneksyon na yon. Hindi ito oras para sa damdamin. Ito ay oras para sa labanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagliliwanag sa kanyang palad. Isang mensahe ang naghihintay. Sofia, nakapasok na ang ating tao. Junior staff sa R&D department. Bukas na ang simula. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Sofia. Hindi ngiti ng kagalakan, kundi ngiti ng matinding determinasyon. Ang laro ay nagsimula na. Ang unang araw ni Alina sa Harrison Corporation ay tila isang maingat na paggalaw sa teritoryo ng kaaway. Sa ilalim ng maskara ng isang simpleng junior staff sa Research and Development Department, si Sofia ay isang henyo sa diskarte at isang reyna sa pagpapanggap. Ang kanyang opisina ay isang maliit na cubicle, malayo sa karangyaan na kanyang nakasanayan, ngunit ang bawat sulok ay isang pagkakataon. Bawat papel, bawat pag-uusap, bawat galaw ay isang piraso ng impormasyon. Agad siyang nagpakita ng kasipagan at talino. Hindi nagtagal ay napansin siya ng kanyang mga kasamahan. Ang mga komplikadong spreadsheet at makaluma na sistema ay mabilis niyang naitama at napaaganda. Isang araw, nang may kailangan siyang i-check sa isang lumang database, nagawi siya sa isang silid na puno ng mga lumang file. Doon niya nakita ang isang basurahan na may mga punit-punit na dokumento. Sa gitna ng mga ito, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan, Cruz Holdings. Isang matalim na kirot ang tumagos sa kanyang puso. Ang pangalang iyon na nakaukit sa kanyang pagkatao ay ngayon ay kalat-kalat na basura sa lupain ng kanyang mga kaaway. Alena, tapos ka na ba dyan? Nagulat siya. Si Marco. Nakatayo siya sa doorway. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Mabilis na itinago ni Alena ang piraso ng papel. Opo, Sir Marco. Naghahanap lang po ako ng lumang reference material para sa project natin. Ngumiti si Marco, isang ngiti na naiiba sa mga peke at mapanlinlang na ngiti na nakikita niya sa ibang miyembro ng pamilya. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, Alena. Bago ka pa lang dito. Kailangan ko po kasing matuto ng mabilis, sir. Sagot niya, ang kanyang tinig ay mapagpakumbaba. Gusto ko yan, sabi ni Marco. Pero huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong kung kailangan mo. Hindi natin kailangan ng mga bayani dito, kundi mga miyembro ng team. Ang kanyang mga salita ay tila may kahulugan na hindi niya maintindihan noon. Nagpasalamat si Alena at nagpatuloy sa kanyang trabaho
Ngunit ang kanyang isip ay abala. Bakit ganoon si Marco? Isang hapon, sa kantina ng kumpanya, nakita niya si Alena. Nakaupo si Alena mag-isa, kumakain ng simpleng baon. Sa hindi kalayuan, isang junior manager, si Mr. Reyes, ang negosyanteng nakita niya sa gala, ay sinisigawan ng isang senior executive, si Mr. Garcia, isang malapit na tauhan ni Don Eduardo. Ano ba, Reyes? Hindi mo ba naiintindihan ang simpleng instruction? Kailangan natin ang proposal na ito bago matapos ang araw. Kung hindi mo magagawa, mas mabuti pang umuwi ka at wag nang bumalik. Nagsimulang mamutla si Mr. Reyes, halatang natatakot. Pinagmasdan ni Alena ang eksena. Ang kanyang puso ay kumulo sa galit. Ito ang kultura na pinalaganap ng mga Harrison. Pagmamaltrato at pang-aapi. Biglang tumayo si Alena. Naglakad siya papalapit sa grupo. Ang kanyang mukha ay kalmado. "Excuse me po, Mr. Garcia," sabi niya. Ang kanyang tinig ay malinaw ngunit hindi mapangahas. "Nakita ko po ang proposal ni Mr. Reyes kanina. Mayroon lang po siyang kaunting kailangan i-adjust sa data visualization. Kung gusto po ninyo, matutulungan ko po siya." Nagulat si Mr. Garcia. "Sino ka? At bakit ka nakikialam?" "Junior staff po ako, sir. Alena po ang pangalan ko," sagot niya. "Gusto ko lang po tumulong." Umismid si Mr. Garcia. "Huwag kang sumabat sa hindi mo nalalaman. Bumalik ka sa trabaho mo." "Sir, sa tingin ko po, kung tutulungan po natin si Mr. Reyes, mas mabilis po matatapos ang trabaho." Patuloy ni Alena, hindi natinag. "Ang pagtutulungan po ang susi para sa mas mabilis na output." Isang katahimikan ang bumaba sa kantina. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Alena. Ni hindi niya napansin na si Marco ay nakatayo na rin, pinagmamasdan ng eksena. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Mr. Garcia. "Fine, tulungan mo siya. Pero kung may mali, sisiguraduhin kong pareho kayong mawawalan ng trabaho." Ngumiti si Alena. "Salamat po, sir. Gagawin po namin ang aming makakaya." Pagkatapos ng ilang oras, ang proposal ay natapos at perpekto. Pinuri ni Mr. Garcia ang kanilang trabaho, bagaman may halong pag-aatubili. Ngunit ang mas mahalaga ay ang nangiti sa labi ni Mr. Reyes at ang tingin ng paghanga ng ibang mga staff kay Alena. At ang tingin ni Marco. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon ng biglaang emergency meeting ang mga Harrison. Habang naglalakad si Alena sa hallway, papunta sa kanyang cubicle, narinig niya ang isang bahagi ng pag-uusap mula sa opisina ni Don Eduardo na bahagyang bukas ang pinto. "Ang kumpanya ni Mr. De La Cruz, kailangan nating ayusin ang mga dokumento. Siguraduhin na walang makakapag-ugnay sa atin sa pagbagsak niya." Biglang tumigil ang puso ni Alena. Mr. De La Cruz, ang apelyido ng kanyang ama. Ito ay patunay. Ang Harrison family ay may direktang kinalaman. Naramdaman niya ang malamig na kaba sa kanyang likod. Ngunit mas matindi ang naglalagablab na galit. Kinagabihan, habang papalabas siya ng opisina, biglang lumitaw si Marco sa kanyang tabi. "Alena," tawag niya. "Pwede ba tayong mag-usap sandali?" Nilingon niya si Marco. "Opo, Sir Marco." "Nakita kita kanina sa kantina," sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. "Ang tapang mo. Hindi ko akalain na may maglalakas loob na kausapin si Garcia ng ganoon." "Hindi po kasi tama na sinisigawan siya sa harap ng lahat," sagot ni Alena. "Mas mabuti po kung magtutulungan tayo." "Tama ka," sabi ni Marco, tumango. "Kailangan ng mas maraming ganoon dito. Pero may nararamdaman ako, parang mas marami ka pang kayang gawin kaysa sa ipinapakita mo." Nag-aalangan si Alena. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Sir Marco?" Ngumiti si Marco, ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. "Wala. Siguro, mali lang ako. Pero Alena, kung may problema ka o kung may nakikita kang mali dito, huwag kang matakot sabihin. Hindi lahat ng Harrison ay pare-pareho." Ang kanyang mga salita
ay tila tumagos sa kanyang maskara. Hindi niya inaasahan ito. Nagpasalamat siya kay Marco at nagmamadaling umalis. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Pagdating sa kanyang kondo, agad niyang binuksan ang laptop. Isang mensahe mula sa kanyang contact ang naghihintay. Sofia, natagpuan ko ang file na iniutos mong hanapin. Ito ay tungkol sa Cruz Holdings. Mayroong isang serye ng mga transaksyon at mga utang na hindi regular. Mayroong isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas. Isang tao na dating kakilala ng iyong ama. Isang taong sumuporta sa kanya dati. Kasabay nito, isang lumang sirang dokumento ang nasa basurahan ng opisina na nakita niya kanina, na nakalagay ang pangalan ng isa sa mga taong sumuporta sa kumpanya ng kanyang ama dati. Ito ay nagpatunay na mayroon ngang koneksyon ng Harrison sa nakaraan niya. Ang laro ay nagiging mas komplikado. Ang pagitan ni Alena at Marco ay lumalalim araw-araw. Nagsimula ito sa mga usapang trabaho, pagkatapos ay naging mga pagbabahagi ng ideya, at sa huli ay nauwi sa mas personal na pag-uusap. Sinisikap ni Alena na panatilihing profesional ang lahat, gamit si Marco bilang kanyang target upang makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa pamilya Harrison. Ngunit ang bawat pagkakataon na nakikita niya ang kabaitan at pagiging sensitibo ni Marco ay isang tusok sa kanyang puso. Isang araw, habang nagtatrabaho sila sa isang magkasanib na proyekto sa R&D, nahihirapan si Marco sa isang partikular na problema sa etika. Hindi ko lang talaga maintindihan, Alena, sabi ni Marco, naguguluhan ang mukha. Bakit kailangan nating ipasa ito sa marketing? Malinaw na may ethical implications ito. Maaari itong makasama sa mga maliliit na negosyo. Ang desisyon po ay mula sa itaas, Sir Marco, sagot ni Alena. Pilit na pinapanatili ang kanyang profesional na tono. Sa loob-loob niya, sinusuportahan niya ang paninindigan ni Marco. Alam ko, pero hindi ba't may responsibilidad tayo? Tanong niya, tumingin sa mga mata ni Alena, naghahanap ng pag-unawa. Hindi lang tayo mga tagapagpatupad, mayroon tayong konsensya. Sa sandaling iyon, nakita ni Sofia ang isang Marco na naiiba sa kanyang ama. Isang Marco na may puso at may prinsipyo. Isang bagay sa loob ni Sofia ang tila lumambot. Isang pirapirasong yelo na nagsimulang matunaw. Ngunit mabilis niyang pinatigas ang kanyang puso. Ito ay bahagi ng panlilinlang. Dapat niyang panatilihin ang kanyang layunin. Isang hapon, habang abala ang lahat sa opisina, may isang importanteng kliyente si Don Eduardo na dumating. Habang nagmamadaling naglalakad si Alena, dala ang isang tasa ng kape, bigla siyang nabangga ng isang tumatakbong intern. Ang kape ay natapon sa mamahaling suit ng kliyente na agad namang nagalit. Ano ba yan, Go? Ano ba yan? Wala ka bang mata? Sigaw ng kliyente, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Mabilis na lumapit si Don Eduardo, ang kanyang mukha ay nanlilisik. Alena, ano na naman ito? Papasensya na po, Don Eduardo. Hindi ko po sinasadya, sabi ni Alena, yumuko. Walang silbi, bulong ni Don Eduardo, ngunit malakas pa rin para marinig ng lahat. Kung hindi ka marunong mag-ingat, mas mabuti pang manatili ka na lang sa bahay at maglaba. Hindi ka bagay dito. Naramdaman ni Alena ang matinding kahihiyan, ngunit bago pa siya makasagot, biglang lumapit si Marco. Papa, kalmado lang po, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng awtoridad. Aksidente lang po iyon, hindi po sinasadya ni Alena. Marco, huwag kang makialam, sagot ni Don Eduardo. Ako na po ang bahala, sir, sabi ni Alena, yumuko. Hayaan mo ako, Alena, sabi ni Marco. Tumingin sa kanya. Pagkatapos ay binalingan niya si Don Eduardo. Papa, hayaan niyo na lang po akong ayusin ito. Kukuha po ako ng bagong suit para sa kliyente at aayusin ko po ang lahat. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Don Eduardo. Sige,
Ayusin mo. At Alena, mag-ingat ka sa susunod. Kung hindi, siguraduhin mong hindi ka na makakatuntong dito. Naramdaman ni Alena ang pasasalamat kay Marco. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya nito. Ang galit niya kay Don Eduardo ay lalong lumaki. Ngunit ang pagkalito niya kay Marco ay lumalim. Isang gabi, nang matapos ang kanyang trabaho sa Harrison Corp, sumakay si Alena sa taxi. Naisipan niyang dumaan sa isang charity center na malapit sa Harrison Building. Mayroon siyang narinig na balita tungkol dito at gustong tingnan kung may kinalaman ba ito sa kanyang nakaraan. Nang bumaba siya sa taxi, nagulat siya sa kanyang nakita. Si Marco. Nakasuot si Marco ng simpleng t-shirt at jeans, abala sa pagtulong sa mga bata. Pinakain niya ang mga ito, nakikipaglaro, at nagkwento. Mayroong isang matandang babae na lumapit sa kanya at nagpasalamat. Maraming salamat po, Sir Marco. Kung hindi po dahil sa tulong ninyo, hindi po namin alam kung paano kami makakabangon pagkatapos ng nangyari sa kumpanya namin. Narinig ni Alena ang mga salita. Kumpanya. Nangyari. Nagtaka siya. Sino ang mga taong ito? Biglang nagsimulang maghinala si Alena. Nagtatago ba si Marco ng isang bagay? Mabilis na nagtago si Alena sa likod ng isang puno. Pinagmamasdan si Marco. Kitang-kita niya ang sinseridad sa mga mata nito habang nakikipag-ugnayan sa mga tao. Hindi ito isang pagganap. Ito ay tunay. Bumigat ang kanyang loob. Nagkaroon siya ng kaaway sa pamilya Harrison. Ngunit posible bang nagkaroon din siya ng isang kakampi? O higit pa, isang taong maaaring maging dahilan ng kanyang pagdududa? Habang papalabas si Marco sa charity center, biglang nagring ang cellphone ni Alena. Isang tawag mula sa kanyang contact. Sofia, may impormasyon ako. Pinaplano ni Don Eduardo ang isang big event next week. Family dinner daw, exclusive, at gusto kanyang imbitahan bilang Alena. Napatulala si Sofia. Isang family dinner? Ito ay isang bitag, isang paraan upang subukan siya, upang makita kung gaano siya kahina. Ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang mas makalapit sa loob ng kuta ng kaaway. Isang pagkakataon upang mas makita ang kanilang mga lihim. Sige, sagot niya sa kanyang contact. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Haharapin ko siya. Kinabukasan, formal na inanyayahan si Alena sa family dinner ni Don Eduardo. Ang imbitasyon ay nakabalot sa isang elegante at mahalagang papel. Isang pagkakataon para mas makilala ka namin, Alena. Sabi ni Don Eduardo, ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Nang gabing iyon, habang papalapit si Alena sa engrandeng hapagkainan ng mga Harrison, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Naglakad siya sa isang hallway na puno ng mga lumang litrato ng pamilya. Maraming henerasyon ng mga Harrison. May isa siyang nakita, isang lumang litrato, isang litrato ng kanyang ama, si Mr. De La Cruz, kasama si Don Eduardo Harrison. Nakangiti, magkaibigan, matagal na panahon bago ang lahat ng trahedya. Ito ang patunay. Ang koneksyon na ito ay mas malalim kaysa sa inaakala niya. Ang paghihiganti niya ay hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa isang tiwalang sinira. Ang family dinner sa mansyon ng mga Harrison ay isang labanan ng mga ngiti, papuri at mapanlinlang na tingin. Nasa loob na ng Lion's Den si Alena. Nakaupo sa gitna ng mga buwaya na sumira sa kanyang buhay. Nagsilbi siya bilang isang tahimik na tagamasid. Bawat galaw, bawat salita ay kanyang iniimbestigahan. Sa kanyang gilid ay nakaupo si Marco. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Marco sa ganitong setting. Ngunit may kakaiba sa gabing iyon. Habang abala ang lahat sa pakikipag-socialize, si Marco ay nakatuon sa kanya. Kumusta ang trabaho sa R&D, Alena? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay mahina, halos bulong. Ayos lang po, Sir Marco, sagot niya. Marami po akong natututunan. Maganda yan, sabi niya.
May kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Pero, Alena, bakit mo nga pala napiling magtrabaho sa Harrison Corporation? Nagulat si Alena sa direktang tanong. Kailangan ko po ng trabaho, sir. At alam ko po ang Harrison ay isang magandang kumpanya. Magandang kumpanya, oo. Pero, tama ba ang pamamaraan? Bulong ni Marco, lumingon sa ama niyang abala sa pakikipag-usap sa isang grupo ng mga negosyante. Minsan naiisip ko kung tama pa ba ang lahat ng ginagawa natin. Naramdaman ni Sofia ang muling paglambot ng kanyang puso. Ito ang Marco na nakita niya sa charity center. Isang Marco na may konsensya, ngunit mabilis niyang pinatigas ang kanyang puso. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Hindi siya dapat maapektuhan. Nang gabing iyon, habang naglalakad-lakad sila sa hardin ng mansyon, napadpad sila sa isang liblib na sulok sa ilalim ng buwan. Ang ganda ng buwan ngayong gabi, Alena. Ano? Sabi ni Marco, tumingin sa kalangitan. Opo, sagot ni Alena. Tahimik. Tahimik. Ulit ni Marco, tumingin sa kanya. Minsan, gusto ko lang ng kapayapaan. Malayo sa ingay ng lahat. Malayo sa lahat ng ito. Kinawayan niya ang kanyang kamay sa buong mansyon. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Sir Marco? Tanong ni Alena. Ang kanyang puso ay kumakabog. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Marco. Sa totoo lang, Alena, pagod na ako sa mga laro, sa mga intriga, sa mga bagay na ginagawa ng pamilya namin. Naramdaman ni Sofia ang isang matalim na kirot. Ang lalaking ito ay kaaway niya, ngunit ang kanyang mga salita ay tumagos sa kanyang baluti. Gusto ko lang na may magawa akong tama, hindi para sa aming pangalan, kundi para sa sarili ko. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng gulo sa puso ni Alena. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ganoon. Nagtatanong siya sa sarili kung paano niya magagamit ang impormasyong ito para sa kanyang paghihiganti. Kinabukasan sa opisina, tinawag siya ni Don Eduardo. Alena, sabi ni Don Eduardo, ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Balita ko, magaling ka raw, kaya may ipapagawa ako sa'yo. Isang napakasensitibong proyekto, isang merger deal. Gusto kong ikaw ang mga siwa sa mga dokumento. Ibinigay niya ang isang folder. Ngunit bago niya ito kinuha, nahulog ang folder sa sahig at bumagsak ang mga dokumento. May isang papel doon na may nakasulat na pangalan ng isang maliit na kumpanya na matagal nang pinaghihinalaan ni Sofia na pinagsamantalahan ng Harrison family. Isang pagkakataon. Opo, Don Eduardo, sabi ni Alena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Gagawin ko po ang lahat. Kinagabihan, habang abala si Marco sa kanyang opisina, may kakaiba siyang nararamdaman tungkol kay Alena. Ang kanyang mga salita sa ilalim ng buwan. Ang tapang niya sa kantina. Ang paraan ng kanyang pagtingin sa mga dokumento. May isang bagay na mali. May isang bagay na hindi tumutugma. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang maghanap. Sinimulan niya sa pangalang Alena. Walang resulta. Pagkatapos ay sinubukan niya ang iba't ibang search terms, mga detalye na narinig niya mula sa kanya. Wala. Tila ba walang Alena bago siya pumasok sa Harrison Corporation. Ang lahat ng kanyang impormasyon ay isang blanko. Lalong lumakas ang kanyang hinala. Hindi ito normal. Habang patuloy siyang naghahanap, bigla niyang na-access ang isang lumang internal database na halos walang gumagamit. Doon, may nakita siyang mga lumang ulat tungkol sa mga kaso ng pagkuha ng lupa at kumpanya. At sa gitna ng mga ito, nakita niya ang pangalang Cruz Holdings. Samantala, naglalakad si Alena sa hallway nang marinig niya ang boses ni Don Eduardo sa telepono. Bahagyang bukas ang pinto ng kanyang opisina. Kailangan nating ayusin ang lahat. Siguraduhin na walang maiiwan na bakas.
Ang aksidente na yon, kailangan itong manatiling isang aksidente. Walang sino man ang dapat maghinala. Biglang tumindig ang balahibo ni Elena. Aksidente? Anong aksidente? Ang pagkamatay ba ng kanyang ama? Nanginginig ang kanyang mga kamay. Narinig niya ang boses ng kanyang ama. Ang kanyang ina. Sumisigaw sa kanyang isip. Ang kanyang paghihiganti ay hindi lamang isang paghihiganti. Ito ay para sa katarungan. Pagbalik niya sa kanyang kondo, nakita niya ang balita sa TV. Isang sikat na negosyante na dating kakumpetensya ng Harrison Corporation ang nasasangkot sa isang malaking iskandalo ng korupsyon. Isang kumpanya na matagal nang pinaghihinalaan ni Sofia na pinagsamantalahan din ng Harrison family. Ito ang hudyat. Ito ang simula. Ang kanyang tunay na aksyon sa paghihiganti ay magsisimula na. Hindi na ito isang simpleng pagsisiyasat. Ito ay isang digmaan. Ma'am Wayne, hindi na mapigilan ni Sofia ang kanyang plano. Ang mga salita ni Don Eduardo tungkol sa aksidente at ang balita tungkol sa isa pang kumpanyang biktima ng Harrison ay nagtulak sa kanya upang kumilos ng mas mabilis. Ang oras ay mahalaga. Kinabukasan, bilang Alina, pumasok siya sa opisina na may panlabas na kalmado, ngunit ang kanyang isip ay abala sa paggawa ng plano. Sa tulong ng kanyang tech team sa Cruz Holdings na konektado sa kanya sa pamamagitan ng isang encrypted network, sinimulan niyang i-leak ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa Harrison Corporation. Hindi niya ito ginawa ng direkta. Sa halip, ginamit niya ang mga proxy server at mga anonymous source, nagkalat ng mga pira-pirasong impormasyon sa iba't ibang online forum at news portal sa paraang halos imposible na masubaybayan. Ang resulta ay agad na nakita. Isang malaking gulo ang lumabas sa Harrison Corporation. Ang mga balita tungkol sa posibleng korupsyon, insider trading, at hindi ethical na mga kasanayan sa negosyo ay kumalat na parang apoy. Ang stock market ay nag-react. Bumaba ang halaga ng shares ng kumpanya. Nagkaroon ng emergency board meeting at si Don Eduardo ay nagalit. Naghahanap ng traitor sa loob ng kanyang imperyo. Sa loob ng opisina, narinig ni Elena ang mga bulungan. Ano ba ang nangyayari sa kumpanya natin? Sino kaya ang nagli-leak ng mga impormasyon? Huwag kayong magsalita ng masama. Baka marinig ni Don Eduardo. Nakaramdam ng kakaibang kasiyahan si Elena, isang pagdiriwang sa kanyang puso. Ito ang kanyang paghihiganti. Ngunit kasabay nito, isang mabigat na damdamin ang lumabas. Nakita niya ang pagod sa mukha ng kanyang mga kasamahan, ang takot sa kanilang mga mata, at nakita niya ang bigat sa balikat ni Marco. Isang araw, nakita niya si Marco sa kanyang opisina. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Mayroong mga bagong papeles sa kanyang desk, mga ulat tungkol sa pagbagsak ng halaga ng stock. Sir Marco, okay lang po ba kayo? Tanong ni Elena. Pumasok sa kanyang opisina. Tiningnan siya ni Marco, ang kanyang mga mata ay tila malungkot. Hindi, Elena. Hindi ako okay. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ang dami ng problema sa kumpanya. May kinalaman po ba ito sa mga balita? Tanong ni Elena. Pilit na pinapanatili ang kanyang inosenteng tindig. Tumango si Marco. Oo, ang masama pa, nagalit si Papa. Gusto niyang malaman kung sino ang nasa likod nito at sinimulan niya ng sisihin ang mga tao kahit walang sapat na ebidensya. Naramdaman ni Sofia ang kirot sa kanyang puso. Siya ang may kagagawa nito. Siya ang nagdadala ng kaguluhan sa buhay ni Marco. Ngunit ito ay para sa katarungan, para sa kanyang pamilya. Sana po ay maayos ang lahat, sabi niya. Pilit na pinapanatili ang kanyang tinig. Sana nga, bulong ni Marco. Pero Elena, may pakiramdam ako na hindi lang ito ordinaryong problema. May isang taong sadyang gustong pabagsakin ng pamilya Harrison. At sa totoo lang, sa dami ng ginawa namin,
Hindi ko masisisi ang sino mang gustong gumanti. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa buto ni Sofia. Alam niya ang ibig sabihin ni Marco. Alam niyang malapit na siyang malaman ang katotohanan. Kinagabihan, habang lumalalim ang kaguluhan sa Harrison Corporation, tinawag siya ng kanyang contact. Sofia, successful ang operation. Nasa gulo na ang Harrison. Pero may masamang balita. May nakakita sa'yo. Isang spy ni Don Eduardo. Napatigil ang puso ni Sofia. Ano ang ibig mong sababihin? Mayroong nagsumbong na mayroon kang kakaibang kilos sa opisina. Ang isa sa mga tauhan ni Don Eduardo ay sumusunod sa'yo. Naramdaman ni Sofia ang lamig na tumagos sa kanyang balat. Hindi siya dapat maging pabaya. Ang bawat hakbang ay dapat na maingat. Kinabukasan, habang nasa opisina, nagkunwari si Elena na abala sa kanyang cubicle. Ngunit sa kanyang peripheral vision, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Nagbabasa ng dyaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Isang matangkad na lalaki na may matatalim na tingin. Isang spy. Biglang nagring ang telepono ni Marco. Narinig niya ang boses ni Marco na nakikipag-usap sa isang abogado. Oo, attorney. Kailangan nating bilisan ang pagkuha ng mga ebidensya. Kailangan nating protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga maliliit na negosyo na nasira ng mga Harrison. Mayroon akong mga dokumento dito na nagpapatunay na mayroon talagang katiwalian at kailangan nating gawin ito ng tahimik. Kung malalaman ni Papa, mawawala ang lahat. Napatulala si Sofia. Si Marco, nag-iipon din ng ebidensya laban sa kanyang ama at pinoprotektahan niya ang mga biktima. Ngunit bakit? Para saan? Ang kanyang mundo ay tila gumuguho. Ang kaaway na dapat niyang wasakin ay hindi lamang isang kaaway. Pagkalipas ng ilang oras, habang papalabas si Elena sa opisina, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Nagulat siya. Sundan mo kami, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay malamig. May gusto lang kaming kausapin ka. Sinubukan ni Elena na pumalag, ngunit ang mga lalaki ay malakas. Nakita niya ang isang van na naghihintay. Ipinasok siya sa loob. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ito na. Nahuli na siya. Ang huling nakita niya ay ang pagdilim ng lahat. Ang dilim ang unang sumalubong kay Elena. Naramdaman niya ang matalim na sakit sa kanyang ulo at ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang puting kisame ang kanyang nakita. Isang ospital. Ang amoy ng gamot ay pumuno sa kanyang ilong. Elena, gising ka na. Nilingon niya ang pinanggalingan ng boses, si Marco. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagod. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Tila hindi pa siya nakakatulog. Sir Marco? Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay mahina. Salamat naman at gising ka na, sabi ni Marco. May bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Grabe ang ginawa nila sa'yo. Ano ang nangyari? Tanong niya. Pilit na inaalala ang mga huling pangyayari. Ang van. Ang mga lalaki. May mga lalaking humarang sa iyo paglabas mo ng opisina. Paliwanag ni Marco. Buti na lang at nakita ko. Sinusundan kita. Napatulala si Elena. Sinusundan mo ako? Tumango si Marco. Oo, may kakaiba kasi sa iyo, Elena. Hindi ka ordinaryo. Masyado kang matapang para maging isang simpleng staff lang. At masyado kang misteryoso. Ano ang sinasabi mo, Sir Marco? Tanong ni Elena. Pilit na pinapanatili ang kanyang maskara. Huwag ka nang magpanggap, Elena, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Hindi ako bulag, at hindi ako kasing tanga ng iniisip ng pamilya ko. Naramdaman ni Sofia ang pagbagsak ng kanyang maskara. Ang pagod at ang sakit ay nagtulak sa kanya upang maging mahina. Bakit mo ako sinundan? Tanong niya. Sa halip na itanggi ang kanyang pagpapanggap. Pinoprotektahan kita, sagot ni Marco.
Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ko maintindihan kung ano ang plano mo o kung sino ka talaga, pero alam kong nasa panganib ka at ayaw kong mangyari yan. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Sofia. Ito ang kaaway na pinaghahandaan niyang wasakin, ngunit siya ang nagliligtas sa kanyang buhay. Nalaman ko ang lahat, Alena. O dapat kong sabihing, Sofia! Napatigil ang hininga ni Sofia. Paano mo nalaman? Hindi lang ako naghahanap ng impormasyon tungkol sa'yo, sabi ni Marco. Tumayo at may kinuha mula sa kanyang bag. Isang brown folder. Matagal ko nang hinahanap ang katotohanan tungkol sa pamilya ko, tungkol sa mga ginagawa ni Papa, at tungkol sa Cruz Holdings. Ibinigay niya ang folder kay Sofia. Nag-aatubili si Sofia na kuhanin ito. Nang buksan niya, nakita niya ang mga dokumento, mga ebidensya, mga transaksyon, mga koneksyon, at sa gitna ng mga ito, mayroon siyang nakita. Mga dokumento na nagpapatunay na si Marco ay palihim na nagbigay ng suportang pinansyal at legal sa ilang mga maliliit na negosyong naapektuhan ng mga Harrison. Kabilang dito ang ilang dating empleyado ng Cruz Holdings. Ito ang mga ebidensya na matagal ko nang iniipon, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Alam kong may mali sa pamilya namin. Matagal na. Sinusubukan kong ayusin ang mga mali sa aking sariling paraan. Ayaw kong maging katulad nila. Pero, bakit? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bakit mo ito ginagawa? Dahil alam kong tama, sagot ni Marco, tumingin sa kanya. At dahil may tiwala ako sa iyo, Sofia. Kahit hindi ko pa alam ang buong kwento mo, alam kong may pinaglalaban ka. At sa tingin ko, pareho tayo. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Sofia. Ang lahat ng galit, sakit at paghihiganti ay tila natunaw sa sandaling iyon. Ang lalaking ito, ang anak ng kanyang kaaway, ay hindi niya kaaway. Siya ay isang kakampi, isang kaibigan, isang pag-asa. Ang totoo, si Papa. Siya ang dahilan ng pagbagsak ng Cruz Holdings, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Mayroon akong mga ebidensya rito na nagpapatunay na mayroon siyang direktang kinalaman sa financial ruin ng kumpanya niyo. Biglang tumindig ang balahibo ni Sofia. Hindi lang pagpapabaya, ito ay direktang pakikialam. Ang galit ay muling sumiklab sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa bulag na paghihiganti. Ito ay para sa katarungan. Ngayon, sabihin mo sa akin, Sofia, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malumanay. Ano ang plano mo at paano ako makakatulong? Nag-aalangan si Sofia. Ang kanyang plano ay para sa paghihiganti. Ngunit ngayon, may Marco sa tabi niya. Isang Marco na handang itaya ang lahat para sa katarungan. Ang kanyang plano ay kailangan ng baguhin. Hindi ko alam. Bulong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga dokumento. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Biglang nagring ang cellphone ni Marco. Si Don Eduardo. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman, anak. Sabi ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Ang pamilya ay pamilya. Tandaan mo yan. Isang banta. Direktang kay Marco. Ngayon, hindi lang si Sofia ang nasa panganib. Pati na rin si Marco. Hindi na ito isang simpleng paghihiganti. Ito ay isang labanan para sa kanilang lahat. Ang mga salita ni Don Eduardo ay umalingaw-ngaw sa isip ni Sofia. Isang babala na hindi lang siya ang nasa panganib, kundi pati na rin si Marco. Ang pagtatangka sa kanyang buhay at ang paglantad ni Marco sa kanyang mga sikreto ay nagtulak kay Sofia sa isang matinding pagsubok. Ang kanyang plano ng paghihiganti na pinanday sa loob ng 1 taon ng pighati at galit ay ngayon ay nasa bingit ng pagbabago. Sa loob ng ospital, habang nakabawi siya,
Nagkaroon sila ng maraming pagkakataon para mag-usap ni Marco. Ikinuwento ni Sofia ang kanyang buong kwento, ang pagkawala ng kanyang mga magulang, ang pagbagsak ng Cruz Holdings, at ang kanyang matinding hangarin na maghiganti. Nakikinig si Marco ng tahimik, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at kalungkutan. Nauunawaan ko ang sakit mo, Sofia, sabi ni Marco. Ang kanyang kamay ay mahinang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ko ipagtatanggol si Papa sa mga ginawa niya. Pero hindi rin ito ang sagot. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Ang paghihiganti ay magdadala lang ng mas maraming sakit. Paliwanag ni Marco. Hindi ito magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Mas lalo ka lang nitong sasaktan. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Sofia. Ito ang bagay na matagal na niyang kinakatakutan. Ang posibilidad na ang kanyang paghihiganti ay magiging walang saysay. Ngunit paano niya mabibitawan ang galit na ito ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy? Isang hapon, inanyayahan ni Marco si Sofia sa isang simpleng kainan paglabas niya ng ospital. Ito ay ang kanilang unang date. Bagaman, pareho silang tahimik tungkol doon. Naglakad sila sa isang parke, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga takot. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Sofia ang isang mundo na lampas sa paghihiganti. Isang mundo na puno ng pag-asa, pagmamahal, at kapayapaan. Ngunit sa bawat tawa, sa bawat paghawak ng kamay, naramdaman niya ang bigat ng kanyang sikreto. Ang maskara ay unti-unting nabibiyak. Samantala, lalong dumidilim ang ginagawang pagtatangka ni Don Eduardo na supili ng lumalaking eskandalo. Sa isang press conference, hayagan niyang kinondena ang mga traidor at mga sinungaling na nagtatangkang sirain ang kanyang pangalan. Ang Harrison Corporation ay mananatiling matatag, sabi ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. At sino mang magtangkang sumira sa amin ay magbabayad. Napanood ni Sofia ang balita sa TV. Ang kanyang puso ay kumakabog. Alam niyang siya ang tinutukoy ni Don Eduardo. Ang panganib ay lalong lumalapit. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, sinubukan ni Sofia na palihim na makipag-ugnayan sa isang miyembro ng pamilya Harrison na matagal na niyang pinaghihinalaan na hindi sang-ayon sa mga ginagawa ni Don Eduardo. Si Tita Clara, ang kapatid ni Don Eduardo, ay kilala sa kanyang pagiging matulungin at sa kanyang pagmamahal sa sining, malayo sa mundo ng negosyo. Sa isang art exhibit, nagkunwari si Sofia na siya ay isang art enthusiast at sinadyang nakipag-usap kay Tita Clara. Magandang gabi po, Ma'am Clara, sabi ni Sofia. Ang kanyang tinig ay magalang. Ang ganda po ng mga likha ninyo. Ngumiti si Tita Clara. Salamat, Hija. Mahilig ka rin ba sa sining? Opo, sagot ni Sofia. At nakita ko po ang dedication ninyo sa mga local artist. Marami po kayong natutulungan. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Tita Clara. Kailangan natin ng mas maraming kabutihan sa mundo, Alena, lalo na sa panahong ito. Tumingin siya kay Sofia, ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin. Minsan, ang paggawa ng tama ay mahirap, lalo na kung ang pamilya mo ang kalaban mo. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pagkagulat kay Sofia. Alam niya ang ibig sabihin ni Tita Clara. May alam siya at hindi siya sumasang-ayon sa kanyang kapatid. Isang gabi, habang nag-iisa si Sofia sa kanyang kondo, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Marco. Alena? O Sofia, sino ka man? Naniniwala ako sa iyo. At kahit ano pa ang mangyari, mananatili ako sa tabi mo. Huwag kang susuko. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Sofia. Ang mga salita ni Marco ay nagbigay sa kanya ng lakas, ng pag-asa. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang matinding pagkalito. Pag-ibig o paghihiganti, ang kanyang puso ay nahati. Kinabukasan, habang tinatapos ni Alena
Ang isang sensitibong file sa opisina, biglang nawalan ng ilaw ang buong building ng Harrison Corporation. Naramdaman niya ang matalim na kaba sa kanyang dibdib. Isang blackout. At sa katahimikan, narinig niya ang mga yapak sa labas ng kanyang opisina. May nakakita sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sino ito? At ano ang gusto nila? Nabalot ng dilim ang buong Harrison Corporation. Ang power outage ay hindi lamang isang aksidente. Ito ay isang pahiwatig. Alam ni Marco na may malalim na koneksyon ito sa lumalaking gulo sa kumpanya. Ngunit ang mas nagpakaba sa kanya ay ang pagkawala ni Elena matapos ang insidente. Ginawa niya ang lahat para mahanap siya, ngunit tila naglaho siya ng parang bula. Isang araw na ang lumipas at wala pa rin siyang balita. Ang susunod na umaga ay nagsimula sa isang nakakabiglang tawag mula sa kanyang ama. Marco, kailangan mong umuwi agad. May importanteng kaganapan ngayong gabi at kailangan mong naroroon. Ang tono ni Don Eduardo ay malamig at puno ng utos, hindi nagpapahintulot ng pagtanggi. Nang gabing iyon, ang grand ballroom ng isang marangyang hotel ay puno ng mga piling bisita at media. Akala ni Marco ay isa itong emergency press conference tungkol sa mga issue ng kumpanya. Ngunit ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang hininga. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Don Eduardo, may kasamang isang babae na halos hindi niya makilala. Mga Ginoo at binibini, sabi ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay malakas at tiwala. Narito ako ngayong gabi upang linawin ang mga issue na sumisira sa aming pangalan. Mayroong isang traidor sa aming hanay. Isang taong nagpanggap upang sirain ang Harrison Corporation. Inilahad niya ang isang serye ng mga larawan at dokumento sa malaking screen. Mga larawan ni Elena, nakikipag-ugnayan sa mga taong konektado sa mga kalaban ng Harrison. Mga pekeng bank transaction na nagpapakita ng malaking halaga ng pera na ipinadala kay Elena. Mga email na nagpapahiwatig na siya ay isang gold digger o espiya na may layuning kumuha ng impormasyon. Ang babaeng ito, na nagpakilalang Elena, ay isang manloloko. Sabi ni Don Eduardo, ang kanyang tingin ay matalim. Ginagamit niya ang kanyang ganda at kaplastikan upang makapasok sa aming kumpanya sa layuning manira at magnakaw. May mga pruweba kami na siya ay konektado sa isang grupo na nagtatangkang pabagsakin kami. Naramdaman ni Marco ang galit na kumulo sa kanyang dibdib. Hindi ito totoo. Kilala niya si Elena. Hindi niya kayang gawin ang mga bagay na ito. May mali. Bigla, lumabas mula sa backstage si Elena. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkabigla. Nakasuot siya ng isang simpleng damit, ngunit ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may bahid ng luha sa kanyang pisngi. Mukha siyang nabiktima, hindi isang manloloko. Ito ang babae. Sabi ni Don Eduardo, itinuro si Elena. Ang taong nagtangka na sirain ang aming pangalan at ang aming pamilya. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Ang mga flash ng camera ay kumikislap. Ngunit si Marco ay nakatuon lang kay Elena. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Papa, tama na! Sigaw ni Marco. Naglakad patungo sa entablado. Hindi totoo ang lahat ng ito. Si Elena ay hindi ganito. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarangan siya ng mga security guard. Hinarap siya ni Don Eduardo, ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Marco, huwag kang makialam, sabi ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Umuwi ka, hindi mo ito dapat saksihan. Hindi, Papa, tugon ni Marco. Kilala ko si Elena, hindi niya gagawin ang mga bagay na ito. Lumapit si Don Eduardo kay Marco. Ang kanyang boses ay bumaba.
ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nakalimutan mo na ba ang pamilya natin, anak? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ating pinaghirapan? Kung patuloy kang makikialam sa mga bagay na ito, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng lahat. Ang iyong mga proyekto sa charity, ang iyong mga kaibigan, lahat ng minamahal mo, sisirain ko sila. Kung mahal mo sila, bumalik ka sa panig ng pamilya. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Marco. Alam niya na kayang gawin iyon ng kanyang ama. Ang galit sa kanyang puso ay nahaluan ng matinding takot. Takot para kay Alena, takot para sa mga taong tinutulungan niya, takot na mawala ang lahat. Nilingon niya si Alena. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya, puno ng pag-asa, naghihintay ng kanyang desisyon. Ngunit ang mga banta ng kanyang ama ay mas malakas. Papa. Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Napilitan siyang umurong. Naramdaman niya ang pagkakanulo sa sarili. Sa pagtingin niya kay Alena, nakita niya ang pagkawala ng pag-asa sa mga mata nito. Akala niya, tinalikuran na rin siya ni Marco. Ang mga paparazzi ay nagsimulang magtanong kay Alena. Ang mga mikropono ay nakatutok sa kanya, ngunit hindi siya makasagot. Ang kanyang mundo ay gumuho. Nakarating si Marco sa kanyang opisina. Ang kanyang puso ay nababalutan ng galit at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi niya kayang gawin ito. Hindi niya kayang tinalikuran si Alena. Ang larawan ni Alena na nag-iisa sa entablado ay patuloy na naglalaro sa kanyang isip. Sa isang iglap, kinuha niya ang isang vase mula sa kanyang desk at ibinato ito sa pader at nagkabasag-basag. Ang mga piraso ng salamin ay kumalat sa sahig tulad ng kanyang pag-asa. Hindi! Sigaw niya sa manya. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Hindi ako susuko. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niyang kausapin si Alena. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang totoo. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Idinial niya ang numero ni Alena. Umiling-iling ito. Sa wakas, sumagot siya. Sofia, Alena, kung sino ka man, huwag kang susuko. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. May pag-asa pa. Magkikita tayo. Huwag kang maniniwala sa kanila. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, biglang naputol ang tawag. Narinig niya ang tunog ng pagbagsak ng cellphone. At pagkatapos, wala na. Katahimikan. Tila may pumigil sa kanya. Tila nawala na ang lahat. Ang pagputol ng tawag ni Marco ay tila isang balaraw na tumagos sa puso ni Sophie. Nang gabing iyon, matapos ang pagpapahiya sa publiko, naglaho siya sa gitna ng kaguluhan. Nagtago siya, hindi dahil sa takot, kundi upang muling balikan ang kanyang sarili. Ang maskara ni Alena ay tuluyang nabiyak, at ang Sofia Cruz na puno ng galit at pighati ay muling lumabas sa isang liblib na kondo na kanyang pag-aari. Nagkulong si Sofia. Ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang pagpapahiya ni Don Eduardo ay hindi lamang sa kanya, kundi sa alaala ng kanyang mga magulang. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, ang mga salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Huwag kang susuko. May pag-asa pa. Magkikita tayo. Ang mga salitang iyon ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng kanyang kadiliman. Nagbigay ng pahiwatig ng pag-asa. Hindi na siya si Alena, ang inosenteng nagpapanggap. Ngayon, siya si Sofia Cruz, ang CEO ng Cruz Holdings, ang tunay na Sofia Cruz. At ngayon, may kasama siyang dahilan. Hindi na lang paghihiganti, ito ay katarungan. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas si Sofia sa publiko. Hindi siya nagtago. Lumabas siya bilang ang tunay na Sofia Cruz na may lakas at determinasyon sa kanyang mga mata. Sa isang press conference na mabilis niyang inorganisa,
Hayagan niyang binatikos ang mga paratang ni Don Eduardo. Ang mga paratang laban sa akin ay pawang kasinungalingan, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay malakas at tiwala, hindi nanginginig. Hindi ako isang manloloko. Ako si Sofia Cruz, ang CEO ng Cruz Holdings, at narito ako upang bumalik at ipagtanggol ang aking pangalan at ang alaala ng aking mga magulang. Isang tawag ang natanggap niya. Si Marco. Sofia, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nasaan ka? Ang ibig kong sabihin, nakita kita sa TV. Bakit hindi ka nagsalita? Ikinuwento ni Sofia ang lahat. Ang kanyang pagpapanggap, ang kanyang plano, at ang katotohanan. Nakikinig si Marco ng tahimik. Naintindihan ko, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Alam ko ang sakit mo at pinagsisisihan ko ang lahat ng ginawa ng pamilya ko sa iyo. Ngunit hindi ka katulad nila, sabi ni Sophie. Alam ko yon. Nakita ko yon. Ayoko nang maging bahagi ng pamilya Harrison, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi ko kayang suportahan ang mga kasinungalingan at katiwalian ng aking ama. Kaya, magpapakita ako sa publiko. Tatalikuran ko ang aking pamilya. Lahat. Nagulat si Sofia. Marco, hindi mo kailangang gawin iyan. Alam kong mahirap para sa'yo. Kailangan kong gawin ito, Sofia. Sagot ni Marco. Para sa'yo. Para sa katarungan. At para sa sarili ko. Ayoko nang mabuhay sa anino ng aking ama. Kaya, magkasama tayo. Kinabukasan, isang malaking balita ang lumabas sa media. Si Marco Harrison, ang anak ng Don Eduardo Harrison, ay hayagang tinalikuran ng kanyang pamilya at ang lahat ng kanilang kayamanan. Nagkaroon ng malaking gulo sa lipunan. Hindi nagtagal, nagkita sina Sofia at Marco. Sa pagkakataong ito, walang maskara, walang pagpapanggap, dalawang puso na nasaktan. Ngunit ngayon ay nagkakaisa sa isang layunin. Mayroon akong mga karagdagang ebidensya, sabi ni Marco. Inilabas ang isang serye ng mga folder. Mga dokumento tungkol sa mga maliliit na negosyo na pinagsamantalahan ni Papa. At mayroon ding impormasyon tungkol sa aksidente na sinasabi niya. Naramdaman ni Sofia ang lamig sa kanyang likod. Anong aksidente? Ang pagkamatay ng iyong ama, Sofia, sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi lang siya nagpakamatay dahil sa depresyon. Mayroon akong mga ebidensya na nagpapakita na pinilit siya ni Papa sa isang sitwasyon na walang pagpipilian. May direktang koneksyon si Papa sa kanyang pagkamatay. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Sofia. Ang kanyang puso ay tila nabasag sa libong piraso. Ang galit na matagal na niyang kinalimutan ay muling sumiklab, mas matindi kaysa dati. Kailangan nating ipahayag ang lahat, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi na ito paghihiganti, Marco. Ito ay katarungan. Alam ko, sagot ni Marco, hinawakan ang kanyang kamay. At magkasama tayong lalaban. Kinabukasan, isang subpina ang natanggap ni Don Eduardo Harrison, isang imbitasyon sa isang Senate hearing tungkol sa mga alegasyon ng korupsyon at manipulasyon sa negosyo. Ang naghain ng kaso? Sofia Cruz at Marco Harrison. Ang Senado ay puno ng tensyon. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga reporter ay abala sa pagkuha ng bawat detalye. At ang mga upuan ay puno ng mga taong naghihintay sa resulta ng pinakamalaking paghaharap sa kasaysayan ng negosyo. Sa isang panig, nakaupo si Don Eduardo Harrison. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng galit. Sa kabilang panig, sina Sofia Cruz at Marco Harrison magkatabi. Ang kanilang mga muka ay seryoso, ngunit puno ng determinasyon. Nagsimula ang hearing. Ipiniresinta ni Sofia ang kanyang mga ebidensya.
Mga detalyadong ulat ng financial manipulation, insider trading, at mga di-ethical na kasanayan sa negosyo na ginawa ng Harrison Corporation upang sirain ang Cruz Holdings. Ang bawat salita ay may timbang, bawat dokumento ay may patunay. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita ng isang pattern ng panlilinlang at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang Harrison Corporation, sa ilalim ng pamamahala ni Don Eduardo Harrison, ay sinasadya at sistematikong sinira ang mga maliliit na negosyo, kasama na ang kumpanya ng aking mga magulang. Sunod na nagsalita, si Marco. Nagpakita siya ng mga karagdagang ebidensya, mga internal memo, at mga recorded conversation na nagpapatunay sa mga paratang ni Sofia. Ang kanyang testimonya ay nagdulot ng gulat sa mga tao, lalo na dahil siya ay anak ni Don Eduardo. Nakita ko ang lahat ng ito mula sa loob, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Sinubukan kong ipagtanggol ang aking pamilya, ngunit hindi ko kayang ipagtanggol ang mga kasinungalingan. Ang aking ama ay gumawa ng mga bagay na labag sa batas at sa moralidad. Ang mukha ni Don Eduardo ay namutla. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinasabi na ang lahat ng ito ay maling interpretasyon o paninira. Ngunit ang mga ebidensya ni na Sofia at Marco ay napakalakas. Nang maramdaman ni Don Eduardo na siya ay nalulubog, gumawa siya ng isang desperadong hakbang. Ang lahat ng ito ay kasalanan ng aking kapatid, si Clara. Sigaw ni Don Eduardo. Itinuro ang kanyang kapatid na nakaupo sa audience. Siya ang may alam sa lahat. Siya ang nagbigay sa kanila ng impormasyon. Nagulat ang lahat. Lumingon si Tita Clara. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla at takot. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang nagsalita si Don Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Hindi ko naman gustong mangyari ang lahat ng ito. Isigaw ni Don Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Si Dela Cruz. Masyado siyang matigas. Ayaw niyang bumitaw sa kumpanya niya. Kailangan ko siyang bigyan ng leksyon. Hindi ko naman sinasadyang maging sanhi ng aksidente na yon. Isang katahimikan ang bumaba sa Senado. Ang lahat ay nakatitig kay Don Eduardo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Aksidente? Ang pagkamatay ng ama ni Sofia? Ang lahat ay nag-isip. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Sofia. Ang kanyang puso ay tila nabasag. Aksidente? Ang kanyang ama ay pinatay? Hindi lamang ito isang aksidente ng depression. Ito ay direktang gawa ni Don Eduardo. Ang lahat ng galit at pighati ay bumalik. Mas matindi kaysa dati. Napalingon si Marco kay Don Eduardo. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi niya inasahan ito. Ang kanyang ama ay hindi lamang isang corrupt na negosyante. Siya ay isang mamamatay tao. Sobra ka, Papa. Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigla. Sobra ka na. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit kay Don Eduardo. Nagsimula siyang lumaban, ngunit hinarangan siya ng mga pulis. Arestado ka, Don Eduardo Harrison, sabi ng isang pulis. Sa kasong murder at financial fraud. Habang kinukubkob si Don Eduardo ng mga pulis, lumingon siya kina Sofia at Marco. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, isang ngiti na nakakapanindig balahibo. Akala niyo tapos na, bulong ni Don Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi pa ito ang katapusan. Mayroong mas malalim na lihim, mayroong mas matinding kalaban. Maghanda kayo. Darating siya. Nagsimulang hilahin ng mga pulis si Don Eduardo. Ngunit ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa hangin. Isang babala na nagdulot ng kaba kina Sofia at Marco. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang gulo sa Senado
ay nagpatuloy sa mga sumunod na araw. Ang balita tungkol sa pag-amin ni Don Eduardo Harrison at ang kanyang pag-aresto ay kumalat na parang apoy sa buong bansa, maging sa buong mundo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sina Sofia at Marco ay nakaramdam ng isang kakaibang katahimikan. Ang hustisya ay nakamit, ngunit ang sakit at trauma ay nanatili. Sa isang pribadong silid, pagkatapos ng paglilitis, magkaharap sina Sofia at Marco. Ang mga salita ni Don Eduardo tungkol sa aksidente ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Sofia. Ang kanyang ama ay pinatay. Hindi lamang ito pagbagsak ng kumpanya. Ito ay isang krimen. Sofia! Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na kayang gawin ni Papa ang ganoon. Umiling si Sofia. Hindi mo kasalanan, Marco. Hindi ikaw si Don Eduardo. At salamat. Salamat sa pagiging nasa tabi ko. Ang mga salita ni Sofia ay nagdulot ng luha sa mga mata ni Marco. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng pagdududa ay tila naglaho. Niyakap niya si Sofia ng mahigpit. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa kanyang balikat. Sa wakas, umiyak si Sofia. Ang kanyang mga luha ay nagdulot ng ginhawa sa kanyang puso. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng hamon. Kinailangan harapin ni Marco ang mga reaksyon ng kanyang pamilya. Ang kanyang ina, si Senyora Victoria, ay puno ng galit at pagtataka. Ang kanyang mga kapatid ay nagtangkang kumbinsihin siyang bumalik sa pamilya, ngunit nanatili siyang matatag. Hindi ko kayang suportahan ang isang pamilya na gumagawa ng masama, sabi ni Marco sa kanyang ina. Kailangan kong tumayo para sa tama. Hindi nagtagal, naglabas si Marco ng formal na pahayag sa publiko. Nahayagang tinalikuran ang kanyang pamilya at ang lahat ng koneksyon sa Harrison Corporation. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng malaking paghanga mula sa publiko, lalo na sa mga biktima ng Harrison. Samantala, sinimulan ni Sofia ang proseso ng paghihilom. Sa tulong ni Marco, binisita niya ang puntod ng kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang kanyang nararamdaman, kundi pagtanggap at kapayapaan. Mama, Papa, bulong niya, habang inilalagay ang mga sariwang bulaklak. Nakita ko na ang hustisya at hindi ko nahahayaan ang galit na kumain sa akin. Gusto kong maging katulad ninyo, mabait, matatag at puno ng pag-asa. Si Marco ay nakatayo sa tabi niya, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang kamay. Sa gitna ng kanilang pighati, mayroon silang natuklasan ang kapangyarihan ng pagmamahal at pagpapatawad. Magkasama silang nagpasya na gamitin ang kanilang yaman at impluwensya para sa kabutihan. Inanunsyo nila ang pagtatatag ng Cruz Harrison Foundation, isang non-profit organization na nakatuon sa pagtulong sa mga maliliit na negosyo na naging biktima ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Ito ay isang paraan upang makabawi, upang lumikha ng isang positibong legacy mula sa abo ng kanilang nakaraan. Ang kanilang advocacy ay mabilis na lumago. Naglakbay sila sa iba't ibang lugar, nagbigay ng mga seminar, at nag-alok ng legal at financial assistance. Sa bawat ngiti ng mga taong natutulungan nila, lalo nilang naramdaman ang tunay na kaligayahan. Isang gabi, habang naghahanda sila para sa isang public engagement, nakatanggap si Sofia ng isang tawag mula sa kanyang contact. Sofia, may kakaibang impormasyon ako. Mayroong isang lumang kaibigan ni Don Eduardo na lumabas. Nagpakita ng interes na bilhin ang mga natitirang ari-arian ng Harrison Corporation. Sino? Tanong ni Sofia. Si Mr. Lorenzo, sagot ng contact. Pero may kakaibang interes siya sa inyo ni Marco. Dapat kayong mag-ingat. Ang mga salita ni Don Eduardo sa Senado, baka may koneksyon dito. Naramdaman ni Sofia ang lamig sa kanyang likod. Ang banta ni Don Eduardo. Hindi pa ito ang katapusan. Mayroong mas malalim na lihim. Mayroong mas matinding kalaban. Maghanda kayo.
Darating siya. Posible bang may iba pang nagtatago sa likod ng lahat ng ito? Ang kanilang laban ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking hamon. Ang banta ni Don Eduardo at ang paglitaw ni Mr. Lorenzo ay nagdulot ng kaunting kaba kina Sofia at Marco. Ngunit hindi na nito kayang guluhin ang kapayapaan na kanilang natagpuan. Ang paghaharap sa Senado ay naglinis sa kanilang mga kaluluwa at ang pagmamahal sa isa't isa at ang pagtulong sa kapwa ang naging pundasyon ng kanilang bagong buhay. Pinagmasdan ni na Sofia at Marco si Mr. Lorenzo. Sa halip na magpatalo sa takot, hinarap nila ito ng may lakas at tiwala. Sa pamamagitan ng matalinong diskarte at transparency, ipinakita nila sa publiko ang mga posibleng koneksyon ni Mr. Lorenzo sa mga lumang transaksyon ni Don Eduardo at sinigurado nilang hindi na makakapaminsala pa ang sinuman. Ang publiko ay sumuporta sa kanila at si Mr. Lorenzo ay napilitang umatras. Sa wakas, natapos na ang laban. Ang Harrison Corporation ay naibenta sa isang bagong may-ari na may ethical na prinsipyo at ang pamilya Harrison ay unti-unting nawalan ng impluensya. Si Don Eduardo ay nahaharap sa mahabang sentensya sa bilangguan at ang katarungan ay nananaig. Ngayon, ang Cruz Harrison Foundation ang naging sentro ng kanilang buhay. Naglakbay sila sa iba't ibang komunidad, nagbibigay ng pag-asa sa mga nawalan ng pag-asa. Isang araw, sa isang liblib na bayan sa probinsya, abala sina Sofia at Marco sa pagtatayo ng isang bagong community center. Nakita niya si Marco na may hawak na martilyo, abala sa paggawa ng bubong. Ang pawis sa kanyang noo ay hindi nagbago sa kanyang ngiti. At sa kanyang tabi, si Sofia na nagtuturo sa mga bata sa pagpipinta ng mga mural sa dingding. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan, malayo sa dating galit at pighati. Naaalala mo ba kung paano tayo nagsimula, Sofia? Tanong ni Marco. Lumapit sa kanya. Ang kanyang kamay ay mahinang hinawakan ng kanyang balikat. Ngumiti si Sofia. Oo, puno ng galit at paghihiganti. Pero ngayon, puno ng pagmamahal at pag-asa. Sino ang mag-aakala na ang kaaway ko ang magiging pag-ibig ko? Sabi ni Marco, tumawa ng mahina. At ang paghihiganti ko ay magiging isang pundasyon para sa mas malaking kabutihan, tugon ni Sofia. Sumandal sa kanyang balikat. Sa kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang tunay na kaligayahan. Hindi ito sa yaman o sa kapangyarihan. Ito ay nasa pagbibigay, sa pagtulong sa iba, at sa pagmamahalan sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ay naging matibay, batay sa pag-unawa, paggalang, at isang pagnanais na gumawa ng mabuti sa mundo. Sila ay naging inspirasyon, nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang pag-ibig at pagpapatawad ay magbibigay ng bagong simula at tunay na kaligayahan. Isang araw, sa gitna ng pagtatayo ng isang bahay para sa isang mahirap na pamilya, nagulat si Sofia nang lumuhod si Marco sa kanyang harapan, may hawak na singsing. Sofia Cruz, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nagsimula tayo sa paghihiganti, ngunit natapos tayo sa pag-ibig. Gagawin mo ba akong pinakamaligayang lalaki sa mundo? Pakakasalan mo ba ako? Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Sofia. Oo, Marco, oo. Ang kanilang kasal ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Sa isang garden wedding, kasama ang mga taong kanilang natulungan, ang kanilang mga kaibigan, at ang mga taong naniniwala sa kanila. Walang pomp and circumstance, walang pagpapakitang tao, tanging tunay na pagmamahal. Pagkatapos ng kasal, habang naglalakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay, tiningnan ni Sofia ang horizon. Ang araw ay lumulubog, nagbibigay ng kulay sa langit. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pighati ay tila naglaho na, napalitan ng kapayapaan at pag-asa.
Ang kapangyarihan ng pag-ibig at pagpapatawad, bulong ni Sofia. Iyon ang ating kwento, sagot ni Marco. Hinawakan ang kanyang kamay. At ito ay simula pa lamang ng ating bagong simula. Sa kanilang bagong joint office ng Cruz Harrison Foundation, mayroong isang frame picture sa desk. Isang litrato nila, magkasama, masaya. Nakasulat sa ilalim, ang kapangyarihan ng pag-ibig at pagpapatawad. Hindi ito ang katapusan ng kwento. Ito ay simula ng kanilang walang hanggang pag-ibig at pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Sofia at Marco, isang paglalakbay na puno ng sakit, paghihiganti, at sa huli, pagmamahal at pagpapatawad. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni na Sofia at Marco. Bawat sandali na inyong ginugol sa pakikinig ay labis naming pinahahalagahan. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin bilang inyong scriptwriter, isang pagkakataon upang tuklasin ang lalim ng damdamin ng tao, ang pait ng galit, ang bigat ng pasakit, at ang kahangahangang kapangyarihan ng pag-ibig na nagpapagaling ng lahat. May mga sandali na ako mismo ay nalulungkot sa kanilang pinagdaraanan. Ngunit may mga pagkakataon din na ako ay namangha sa kanilang katatagan at sa pagbabagong unti-unting yumakap sa kanilang mga puso. Naway ang kwento ni na Sofia at Marco ay nag-iwan ng isang malalim at makabuluhang mensahe sa inyo na sa kabila ng pinakamadilim na pagsubok, mayroon pa ring pag-asa. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang matatagpuan sa saya, kundi maging sa kakayahang magpatawad, unawain ang nakaraan, at buong tapang na bumuo ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa aming comment section. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali? Ano ang natutunan ninyo mula sa kanilang paglalakbay? Ang inyong bawat komento ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mas marami pang kwentong makakaantig ng puso. Maraming salamat muli at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at buhay.